Hi, it's Johnny. Welcome back to my YouTube channel. Ngayon guys, marong gustong i-share sa inyo about ito sa ating SSS, kung paano ba tayo mag-apply ng calamity loan sa SSS ngayong 2024. Update ito ng SSS last November 25, 2024. Itong calamity loan guys, nakalagay sa website ng SSS na hanggang December 19, 2024 lang yung pwedeng mag-apply. Kaya dapat ngayon pa lang mag-apply na tayo sa SSS para dun sa calamity loan. Itong calamity loan na to guys, ito yung nangyari na bagyo. Itong bagyong Christine, Marcy, Nika, Ophel, and Pipito. Paano ba tayo ma-qualify dito sa calamity loan ng SSS? To qualify tropical cyclones, affected members must be, kailangan daw guys naka 36-month contribution na tayo o 3 years na nag-uulog sa SSS. Then 6 of which must be posted within the last 12 months before the month of filing of application. Then kailangan din guys sa loob ng latest na 12 months before the month of filing of application, kailangan mayroon siyang hulog na at least 6 of contributions. Have at least 6 posted monthly contributions under the current membership type before the month of loan application. For individual paying members such as self-employed, voluntary, and land-based overseas Filipino workers members. So ibig sabihin nito guys, kailangan mayroon at least 6 posted monthly contribution dun sa current membership type natin. Ang example nito guys, halimbawa dati tayong empleyado, then nagpa-change membership type tayo from employed to voluntary. Ibig sabihin yung current membership type mo, yung voluntary. Kailangan daw mayroon at least 6-month posted monthly contribution para ma-qualified tayo dito sa calamity loan. Believing or residing in the declared calamity area. So, kailangan nakatira tayo dito sa area na dineclare ni SSS para dun sa calamity loan. So, mamaya guys, ipapakita ko sa inyo yung mga lugar na nakadeclare sa SSS na pwedeng ma-qualify dito sa calamity loan. Have no final benefit claim, such as permanent total disability or retirement. Kailangan guys, hindi tayo nagpe-pension, hindi pa tayo permanent total disability or retirement. Have no past due SS short-term member loans. Kailangan wala rin tayo nag-past due na short-term loan natin sa SSS. Have no outstanding restricted loan or calamity loan. So dapat guys wala daw tayong naka-apply na consul loan or restricted loan. Must be certified by the employer through online the loan application if employed. So para naman dun sa mga employed, kailangan ma-certified by the employer through online. Magkano naman guys yung pwede natin ma-loan dito sa calamity loan ng SSS? Qualify members who can avail of a loan equivalent to their 1-month salary credit or up to 20,000. So up to 20,000 yung pwede natin ma-loan dito sa SSS. Depende yun guys sa monthly salary credit natin sa SSS. Ito yung mga area na dineclare ng SSS para dun sa mga qualify na mag-apply ng calamity loan. Areas under state of calamity due to tropical cyclones, Christine, Marce, Nika, Ophel, and Pipito. So kasama dito yung Dagupan, Bani, and Anda in Pangasinan, Ilagan and Rojas in Isabela, provinces of Cavite, Laguna, Batangas, and Quezon, Cardona and Binangunan, Rizal, Puerto Galera, Naujan, Victoria, Pola, Socorro, Pinamalayan, Mansalay, Bulalakaw, San Pedro in Oriental Mindoro, then Palawan and Luoc in Occidental Mindoro. Provinces of Albay, Camarines Sur, Catanduanes, Camarines Norte and Sorsogon, then Naga City, Kataingan and San Fernando in Masbate, Calbayog, Samar, Gipapad, Arteche, San Policarpio, Oras, Masilog, Dolores, Canavid, Taf, Sulat, San Julian, Borongan, and Mayudulong in Eastern. Then Cotabato, Alfonso Lista, Potcha, Ifugao, Quezon City National Capital Region or NCR. Then Quirino and Mountain Province, Santiago and Cabagan, Isabela, Baggao, Cagayan, Dilasag, Aurora, Aguinaldo, Ifugao, Pagudpod, Ilocos Norte, Bugay, Gonzaga, Sanchez Mira, Apari, and Claveria in Cagayan. So ito yung mga area guys na naka-state dito sa SSS na qualify na mag-apply ng calamity loan dito sa SSS. Paano naman tayo mag-apply ng calamity loan in SSS via online? So make sure guys na meron na kayong SSS online account sa my.sss kasi kailangan nyo to para dun sa pag-apply ng calamity loan. Then pangalawa na kailangan mo guys, kailangan meron na kayong naka-registered na disbursement account sa SSS. Meron akong video tutorial about sa pag-register
or pag-enroll ng disbursement account sa SSS. Pwede nyo siyang panurin guys para magkaroon kayo ng idea kung paano ba tayo mag-enroll ng disbursement na mas madaling ma-approve sa SSS. Para mapag-apply tayo ng calamity loan, ilagin natin yung ating account sa my.sss. Diyan sa browser mo, cellphone o computer yung gamit natin guys, i-type mo member.sss.gov.ph. So ito yung official website ng SSS. Kailangan natin ilagin yung ating account dito sa my.sss. Ito yung dashboard natin sa SSS. Para mapag-apply tayo ng calamity loan, hanapin natin yung loans. Ito siya guys. So i-click natin yan. Then, i-select natin yung calamity loan. So, ito siya, calamity loan. Meron tayong pagdadaanan na first step para dito sa pag-apply ng calamity loan. Apply calamity loan details, disclosure statement, then dito naman sa pangatlo, review the supplied data. Then, completed calamity loan application. Once na na-approve yung ating calamity loan, automatic yun na ipapasok sa ating disbursement account na naka-register dito sa SSS. Actually guys, makatanggap naman tayo ng notification from SSS kung approve na yung ating calamity loan. PesoNet Participating Bank. So, kailangan yung naka-register na disbursement account natin is tayo din yung nakapangalan. So, kailangan guys, huwag tayong magkamali dun sa account number kasi kapag nagkamali tayo na nilagay na disbursement account number or dun sa bank account number natin, magkukos yun na makakancel yung approved loans natin. Kapag mangyari yon, gagawin natin ulit, mag-resubmit tayo ulit ng new application. Disbursement through check no longer available. Please select your preferred disbursement bank account below. So, kailangan natin guys, i-select dito kung ano yung disbursement account yung gagamitin natin. Kaya sabi ko sa inyo guys kanina, na kailangan mayroon na kayong naka-register na disbursement account dito sa SSS. Kasi kailangan nila dito. Then dito sa Typhoon Calamity, so i-select natin yan guys. Then i-select natin tong Christine Marce, Nika Ofel Pipito. So since wala tayo sa area na qualified para dito sa calamity loan, so hindi tayo makapag-proceed kasi sabi dito, loan application will be rejected due to the following reason. Your home address is not among the declared calamity areas per eligibility requirements in Annex A, Item B number 4, of the SSS Circular in Calamity Assistance Package. The member borrower's home address must be within the declared calamity areas. To update your home address, submit Member Data Change Request Form or E4 to the nearest SS branch. So, ibig sabihin nito guys, hindi tayo pwedeng mapag-apply ng calamity loan kung sakali ganito yung message sa atin. Para sa mga qualified, i-select natin ito yung Typhoon Calamity, then loanable amount, kung magkano yung amount na gusto ninyo. So actually guys, ibibigay naman ni SSS dito yung amount kung magkano yung pinakamalaki na i-offer nila sa inyo para dun sa calamity loan. Then, i-select natin yung disbursement bank account natin dito. Then, click natin yung next. Then, pagkatapos nun guys, mapupunta kayo dito sa disclosure statement. So, ibig sabihin dito, may i-agree lang kayo dito. I-accept nyo lang yun guys. Then, makikita nyo yung statement ng yung calamity loan. Kung magkano yung babayaran ninyo na monthly amortization. Then, kailan kayo mag-start magbayad. Pagkatapos nun, mapupunta kayo dito sa review the supplied data. Ibig sabihin, i-check nyo kung tama yung mga information na nilagay ninyo doon, lalo na doon sa bank account. Pagkatapos nun, is-click mo yung submit, then completed calamity loan application. So dito guys, antayin nyo na lang yung application nyo na ma-approve ni SSS. So madalas naman guys sa SSS, kapag online application, i-monitor nyo within 10 working days. Ayun guys, ganun na yung process ng pag-apply ng calamity loan sa SSS. I hope na nakatulong yung ating tutorial at sana nasundan ninyo. Kung may mga katanungan kayo guys, pwede nyo comment sa ating comment section below para masagot natin. Kung bago lang kayo sa channel ko, please click the subscribe button and hit the notification bell para lagi kang updated kung may mga bago tayong tutorial na upload sa ating channel. Maraming salamat po and God bless. See you in the next video. You